Patuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay, habang ang lokal na pamahalaan nakatutok sa kalusugan at matutuluyan ng mga bakwit mula sa permanent danger zone. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon, siya ay live mula sa Legazpi City sa Albay. Paulo, bakit may mga nakatira pa rin sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone sa kabila ng pagiging ganap na aktibo ng Mayon sa ngayon? Marhay na banggi, Corina, dalawang dahilan lamang yan. Kung hindi yung dami ng mga resources o yung source ng pinagkakakitaan ng ating mga kababayan, ay yung problema sa relokasyon ng inaalala ng ilang mga residente kung bakit, at yan yung dahilan kung bakit sila nagpapabalik-balik doon sa 6-kilometer permanent danger zone. Pero ang mga otoridad ay patuloy pa rin ang pagbabantay, lalo't tuloy-tuloy pa rin nga ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Dito sa bayan ng Kamalig, tuloy lang sa normal na buhay ang mga bakwit. Sa Tagaytay Elementary School, tuloy lang din ang mga klase, habang ang mga residenteng gaya ni Norlene at Joanna sama-sama sa mga evacuation center. At dahil maulan ngayon sa Albay, uso ang mga sakit gaya ng ubo, sipon at lagnat. Marami kami. Oo, may mga bata po, siksikan. Pero maganda rin po kasi nandito kami, ligtas kami sa pag ano po ng bulkan, pag putok, kung in kaso man po pumutok, nasa safe na po kaming lugar. Binabantay namin para iwas po sa sakit, iwas sa disgrasya dito. Kaya, kumbaga, tutok lang ang mata namin sa anak namin. Meron din po. Halimbawa may karamdaman, may ubo, lagnat, may gamot naman dyan. Ang LGU ng Kamalig, todo handa na rin para maiwasang kumalat ang mga sakit sa 3 evacuation center sa bayan. Ayon kay Mayor Caloy Baldo, isa ang healthcare ng evacuees sa mga layong tugunan ngayon ng pamahalaan, lalo't pinaghahanda na ang mga lokal na pamahalaan sa posibilidad na tumaas ang alert level ng bulkan. Actually ngayon kahit sa labas ng evacuation center, ang pa natin ito yung ubo kasi dahil din sa klima. Pero may naka-stay tayo na mga health workers na nandun sa evacuation center. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, may plano na para sa permanenteng relokasyon para sa mga residente sa loob ng volcano danger zones. Meron na silang mga lilipatan na ready na nabaha yung NHA. So ikukuha na, lilipat na lang yon. So tingnan natin. 100 pa kamalilipot. I also talk now to Mayor Bargaez. Tingin ko, counting ko na lang, plano and political will, tingin ko magagawa namin to. And by next time, pa nag-announce tayo ng 6 kilometers permanent danger zone, alos wala tayong movement. Bumaba naman sa 133 sa ngayon ang naitalang rockfall events mula sa Mayon kumpara sa 256 noong linggo. Patuloy rin ang paglabas ng lava at uson mula sa bunganga ng bulkan. Corina, na ipaliwanag din kanina ni Governor Rosalano na unti-unti na raw bumababa yung mga residente na tumitira within the 6-kilometer permanent danger zone. Yan ay dahil na rin sa tuloy-tuloy na nga na aktibidad ng Bulkang Mayon at ang pinakahuli nga before this 2026 effusive eruption ay noong 2023 kung saan sinusubukan nilang pababain at ngayon napababa na nila to less than 3,000 people or more or less 3,000 people yung mga residente within the different na bayan at lungsod dito sa lalawigan ng Albay na may mga residente pa rin sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Kaya ang mga otoridad, partikular ang Police Regional Office 5 at ang Philippine Army ay nagtalaga na rin ng mga border control points kung saan doon inilalaga, no? Kasi so far ngayon medyo may leeway pa. Over the weekend, pinagbibigyan yung ilang mga kababayan natin na silipin yung kanilang mga ari-arian o di kaya yung kanilang mga alagang hayop, maglalagbook lamang sila at sila ipapapasukin pa rin. Pero magbabago yung senaryo na yan, Corina, sakali man, huwag naman sana tumaas yung alert level ng Bulkang Mayon dito sa Albay. Kasi pag nag-alert level 4 na, posible raw umabot sa 50 to 70,000 people ang kakailanganing ilikas mula sa iba't ibang
bayan at lungsod dito sa Albay. Ngayon, pagdating naman sa update, sa inaabangan natin pa rin yung posibleng deklarasyon ng state of calamity. I've been told by the Albay LGU na posibleng pag-usapan yan bukas sa meeting ng Sangguniang Panlalawigan. At sa ngayon ay may lampas 4,000 individual na nakalagi sa 17 evacuation center sa buong probinsya. Corina. So sa iyong assessment, kung ikaw mismo bilang nag-oobserba dyan, Paolo, handa ba sila? Kung sakali dun sa sinasabi mo alert level 4, 50 to 70,000 ang ililikas? Well, handa in terms of, let's say, provisions. Nakausap natin kanina si Governor Rosal at inassure daw siya ni Secretary Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development na sakali man na tumaas ang alert level 4 dito sa may area ng Albay ay kaya daw silang tulungan ng DSWD pagdating sa relief for time up to 6 months. That's quoting Governor Noel Rosal. Pagdating naman sa evacuation centers ay may mga ibang LGU na nagtayo ng dedicated evacuation centers, partikular sa mga bayan ng Tabaco City na nakita din natin nitong weekend, partikular din dito sa may area ng Kamalig na may mga sarili na silang evacuation center. Isa sa mga nakita nga natin, Corina, ay yung pagbabalanse ng pangangailangan ng mga estudyante. Ganun din sa temporary na pwedeng tirhan ng ating mga kababayan. They've implemented this half-day scheme kung saan half-day muna yung pasok ng ilang mga bata sa isang bayan habang ibang mga classroom ay ginagamit bilang evacuation center. Pero sabi nga nila, Corina, no plan survives the first contact with the enemy. So ang kalaban natin dito ay ang Mother Nature. Malalaman natin yan at masusubukan yan siguro lahat ng plano kapag dumating na yung tinatawag nga nilang pagtaas ng alert level ng bulkan. Corina. Well, sana ngay may natutunan naman mula doon sa nauna ng hindi pa naman naglalaon, hindi pa naman ganun katagal na yung huling pagbulusok niyang Bulkang Mayon. At sana meron na silang natutunan, hindi ba? Okay, maraming salamat Paolo Barcelon, nag-uulat live mula sa Legazpi City sa Albay. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.